Good day mga idol! In this video, babawi tayo. Alam nyo naman na nag-third place lang tayo sa ITT at tinalo tayo ni Philip Sainz at ni Dexter Llamas. Kailangan makabawi tayo sa second race na to para hindi naman tayo umuwing luhaan. Ilalabas ko na yung secret weapon ko. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yon. Gagamitan ko rin sila ng special technique para makasigurado tayo na makakapwesto tayo sa karera na to. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung mga yan. Kaya, let's go mga idol! So bago nga pala tayo magsimula mga idol, ay ipapakita ko muna sa inyo yung course na dadaanan natin. So dalawa yung nakikita nyo dito na course mga idol. Isa yung kulay red at isa yung kulay blue. No, yung kulay red, ito yung dinaanan ng individual time trial. Kung napanood nyo na yung video, makikita nyo na puro ahon at lusong yung part na to mga idol. Papunta yan sa Cover Bridge. Pero hindi tayo dyan dadaan. Dito tayo dadaan sa may kulay blue na to mga idol. Ito yung access road papunta ng Esitex. No? Kung kayo ay mag-exit ng Esitex, pupunta kayo ng New Clark City, ay dito kayo dadaan. Pero ang alam ko sarado pa to mga idol. Kaya wala pang masyadong dumadaan na sasakyan dito. Kaya safe din na dito magpakarera ngayon mga idol. Hindi siya masyadong ahon lusong mga idol, pero meron din siyang mga bukol-bukol kahit papano. Medyo mga 10 seconds, 20 seconds na ahon, ganun din mga idol. So medyo may hirap din. Hindi yung puro tuto ka lang na buong maghapon kang nagpapahinga. So yan yung magiging course natin. Bali yung category namin ay dalawang balik, 40 kilometers yung magiging ruta. So tara, umpisa na natin yung karera mga idol. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Good luck everybody! 40 kilometers through the race! Let's go! Dito rin mga idol, yung first few kilometers ay neutral pa lang, kaya ito medyo dahan-dahan lang tayo dito sa pag-alis natin sa start line. Papawalan tayo pag nandun na tayo dun sa may access road, doon sa may papunta ng Esitex na pinakita ko kanina. Makikita nyo yung mapa dito sa may ibaba ng ating screen, yung parang pabundok-bundok na yan, yan yung pinaka mapa. Then sa kaliwa yung speed, tapos yung gradient, tapos yung temperature. Nakita nyo, alas 2 kasi ng hapon yan mga idol, kaya tingnan nyo yung temperature, 44 degrees centigrade mga idol. So kung ikaw ay walang support, walang tag-abot ng tubig, medyo kakapusin ka dito ng tubig mga idol, sobrang init. Tapos sa may kanan naman, yung aking heart rate, nakikita nyo naman, umpisa pa lang 145 na, and nag-max siya ng 200 sa buong karera, yung pinaka-maximum na reach ko. Dito may tip ako sa inyo mga idol, kung kakarera kayo ng ganito ang temperature, 44 degrees centigrade. Ang gawin nyo, bago pa lang kayo umalis sa start line, o kaya ay nandun pa kayo sa shade, ay magbasa kayo ng katawan. Humanap kayo ng extra tubig, huwag nyo gamitin yung tubig na nasa may bote ninyo. Humanap kayo ng extra tubig na kung may yelo, mas mainam, yun ang ibasa nyo sa katawan nyo bago pa kayo pawalan, para hindi na kayo hindi kayo mag-overheat sa pag-ride, and sa umpisa pa lang kahit papaano ay presko, malaking tulong din yan mga idol, lalo na kapag umpisa diyan nagkakabirahan. At least yung katawan mo ay hindi mag-overheat dahil basa na kagad siya, kaysa na magpuproduce pa siya ng sarili niya na tubig in the form of pawis. Yan yung sinabi ko dun sa mga teammates ko, and yan din yung sinabi ko dun sa mga BDT mga idol, para hindi sila mag-overheat dito sa karera na to. Pwede kasi dahil sa sobrang init ay ma-heat stroke sila mga idol. Kaya by doing that ay kahit papano na prevent natin yung heat exhaustion. Malaki din ang nawawalang power sa atin kapag nag-overheat tayo, kaya maganda rin talaga yung ganun ang gawin mga idol. Habang dito nga pala sa neutral mga idol ay merong konting sakuna na mangyayari. Hintayin nyo na lang kung ano ang sinasabi ko mga idol, kasi di ba dito kasi sa may New Clark City merong mga tulay, tapos may mga bakal dun sa may tulay na yon. Mamaya makikita nyo kung ano nangyari, malapit na mga idol. Medyo buti na lang medyo mabagal yung takbuhan namin, and ayan mga idol, buti na lang medyo malayo ako doon sa may sumemplang sa may harapan ko, and buti na lang yung mga sumemplang ay hindi masyadong napano dahil mabagal yung takbuhan. So ano ba nangyari dito sa pagsemplang na to mga idol? Tingnan natin sa replay. So eto mga idol, slow down natin ng konti, tapos i-zoom natin, and tingnan natin. Ayun mga idol, na-shoot sa dun sa may bakal, kaya na out of balance siya mga idol. Kaya ayun, nadama yung tatlong riders na nasa likuran niya, na nawalis niya mga idol, pati si idol John Dale Reilly.
nadamay din mga idol. Buti na lang at slow down or mabagal lang yung takbuhan kasi nasa neutral section pa tayo. Muntik pang madamay si Peter Gunn kung napansin nyo nung bandang dulo mga idol. So thank you Lord at safe lahat at nakapag-ride naman lahat mga idol. Pero masamang pangitaan yan, nasa neutral pa lang ay nasemplang na tayo mga idol, o nasemplang na yung ibang mga kasama natin dito mga idol. Mga bata pa naman yan, malalakas, kaya get well soon kung meron mang nagkasugat dyan or nagka-konting injury. Pero tingin ko wala naman mga idol. So eto, malapit na tayong pawalan mga idol. Papunta tayo dun sa may finish area. Paglagpas natin ng finish area ay papawalan na. 2 laps ang ating gagawin. Nasa 40 kilometers lang. So tingin ko nasa 1 hour lang yung ating takbuhan. Pero sa ganitong init mga idol, napaka tindi rin yan, kasi alas 2 ng hapon yan. Actually 2:10 yata yan, 2:10 o 2:20 ng hapon. So kainitan. Buti na lang hindi alas 12 ng tanghali pinawalan mga idol. Yung finish line nga pala natin ay medyo ahon, tapos konting-konting lusong, parang tatapaw lang, tapos finish line na, So doon din yung maging start natin. May nagtatanong bakit ba daw yung mga finish line ay ginagawang paahon na ganyan, bakit hindi na lang patag, Isa sa mga reasons tingin ko mga idol kaya ginagawang gano'n ang finish line ay para medyo bumagal yung sprint, para medyo less risky sa mga riders. Siyempre kasi mga idol, kung patag yung ating finish line, alam nyo na yung magiging takbuhan niya nasa 60, 65, yung sobrang lalakas aabot pa ng 70 kilometers per hour, Pero kung medyo ahon yung pinaka-finish mga idol, babagal yan, hindi yan aabot ng mga 65, mga nasa 40 lang siguro, kasi medyo mahaba rin yung ahon mga idol. Parang eto na yata yun, yung sinasabi ko na parang pa-finish mga idol, medyo ahon siya, kaya babagal at less risky para sa mga riders. And syempre yung mga photographers dun sa may finish line, at least nakikita rin nila kung sino yung yung mga nanalo, mapipicturean nila. Imbes na tumatakbo ng 65 kilometers per hour, ay tumatakbo lang ng 40. So mas madaling ma-identify kung sino yung first, second, third, and fourth. Pero maganda naman yung kanilang timing chip mga idol, kaya parang accurate naman siya. Kaya maganda yung naging yung walang naging reklamo sa timing. So ayan mga idol, yung sa kanan, yan yung pinaka-finish mamaya. After 2 laps, doon na dadaan sa ilalim ng banner, Pero this time ay dito muna sa loob sa may labas ng banner dumaan, parang ba hindi pa maorasan yung ikot ng rider, So ayan mga idol, start na tayo. Tapos na yung pinaka-neutral section natin. Sandali lang, wala nang masyadong warm up kasi init na yung mga rider dito. Hindi dahil mainit yung kanilang nararamdaman na gusto nilang rumimate, kung hindi dahil sa init or tindi ng sikat ng araw dito sa New Clark City. Kakaiba pa naman yung init dito mga idol, kasi sobra talagang init dito. Kukunti yung puno, tapos yung semento kulay puti, talagang nagre-reflect sa'yo yung init noong araw mga idol. So parang niluluto ka na sa taas at niluluto ka pa sa baba mga idol, para kang bibingka dito sa may karera na to mga idol. So itong karera na to yung mga idol ay marami ring sumali, pero hindi lahat ng mga teams ay represented, merong mga wala din, Pero yung mga usual na executive teams, nakakatuwa kasi nandito sila lahat, Hindi naman lahat, pero marami sa mga teams na yon ay nandito. Tulad ng Team Prancia, parang nasa 12 yata kaming sumali sa iba't ibang category. Meron pa kaming women's category, na pwesto rin si Kitch, na nag-second place yata doon sa individual time trial nung umaga. Sorry, namali yata ako, parang sinabi ko kahapon, or doon sa isang vlog ay third, So ayan mga idol, nandito tayo sa peloton, Tapos tingnan natin yung ibang mga teams. Meron tayong Green Planet, nakasali dito. Nandito rin yung Vittoria. Nandito yung Team Excellent Noodles. Nandito yung Factor. Nandito yung Amorganda, So sino po ba yung ibang teams dito? Sharp, nakita ko may mga Sharp dito mga idol. And siguro yung Atoy Customs nandito rin, andito rin yung Atoy Customs. And Jinli Cycling nandito rin mga idol. So maraming mga teams, And tingnan din natin mga idol nga pala, dahil pinawalan dito ay mix na category, yung from 18 to 60. Tingnan natin kung kakalas ba yung mga manager dito o hindi. Si Biker Old, titingnan natin kung kakalas dito ang mga idol. Pagka kumalas to, tanggal ang yaabang niyan mga idol, diba?
Pag kumala si Biker Old, si Biker Cup, yan, yung mga manager category. Tapos tingnan din natin yung mga babae, syempre. And tingnan natin kung kaya nilang sumabay dito sa mga 18 to 23 category, no? Kasi syempre mga idol, hindi naman yung mga manager ang magdadala dyan, hindi naman yung mga 40 above, di ba? Ang magdadala dito sa takbuhan na to, mostly ay yung mga 18 to 23 years old na category. And yung mga 24 to 30, no? Yan yung malalakas talaga na magdala mga idol. Although, syempre, merong mga exceptional na mga mas matatanda, pero mostly ang magdadala ay yung mga bata dito mga idol. At dahil sila yung magdadala dito, makikita nyo mamaya pa X yung daan namin kasi ganun maglaro yung iba dito mga idol. And nga pala, syempre, kasali rin dito yung mga BDT. Tingnan natin kung makakapwesto sila, no? Ayan si Rodel sa may kanan natin, tapos yung nasa harapan niya ay si Mac, no? Tapos ayan mga idol, merong mga nag-a-attempt na mag-breakaway. Tapos sa dalawang kaliwa naman si Pepper at saka si Aldred mga idol na BDT din, ano, andun sa may bandang harapan. So sila yung mga BDT na kasali dito. Hindi ko nalagyan ng camera sila mga idol, pero okay lang yan kasi kasama naman natin dito sa may peloton. So isang result lang. So ayan, yung yellow jersey ng women's category ay nandito sa ating kanan. Nakikita nyo ba, no? Yung mga naka-yellow na yan mga idol. Tingnan natin, ano, tapos yung nasa harapan niya ay yung teammate din niya sa Jin Lee naman na mga idol, sa Jin Lee cycling team. So tingnan natin, tingin ko makakasabay naman sila dito mga idol kasi nasa loob ng peloton. Eh baka mamaya nakagulat pagka sila ang tumira, no? Panoorin natin mga idol, baka mamaya kasama pa sila sa may breakaway. Ganun kalalakas yung mga bata na yan. So eto mga idol, si Sir Alex Bilan yung nasa harapan natin na yan mga idol, yung may armor. Ang istorya dyan mga idol, eto narinig ko lang, hindi ko mako-confirm 100%. Pero bakit ba may armor si Sir Alex Bilan kapag ka nagra-ride? Ano, meron siyang body armor. Hindi ba to sa gabal, sa aerodynamics ng pagbibisikleta? Well mga idol, siyempre kanya-kanya tayo ng acceptance sa risk na pwedeng mangyari sa atin. So siya siguro ay iniingatan niya na ma-injure siya pagka siya ay nasemplang. Ano, mas priority niya yon kaysa manalo sa karera. Ang balita rin ko rin kasi mga idol, noong bata-bata pa siya ay na-aksidente na siya at nabuwal at napilayan ng mga ilang buto. No, kaya ang sabi sa akin nung mga nagkwento ay kaya siya naka-armor ay para ma-prevent na mangyari ulit yun mga idol. And hindi ko rin naman masisisi si Sir Alex kasi nga siyempre masakit mabalian ng buto. Kung nangyari na sa iyo yun, eh siyempre itatry mo na ma-prevent na yun in the future. Pero isa yung disadvantage para sa kanya kasi merong aerodynamic penalty pagka nakasuot ka ng armor. Tapos siyempre less less cooling effect, no? Kasi merong imbes na hangin na dire-diretso sa katawan niya, merong sumasangga na armor, no? So hindi maximize yung airflow ng hangin sa kanyang katawan, no? So yan, tingnan natin mga idol. So siya ay nasa may 6 to 65 category yata mga idol, kung hindi ako nagkakamali. Ang kalaban niyang matindi dito ay yung aking teammate na si Steve Harris, kasi sila yung magkadikit doon sa may time trial mga idol. Ito yung kanilang oras, ano? So ang pinaglalabaan ng kasi dito ay yung general classification, yung pinaka maiksi ang oras, dahil ito ay stage race. Yung pinakamaiksi ang oras, siya yung mananalo overall. Ako naman mga idol, ang binabantayan ko ay itong rider na nasa harapan ko. Napakalakas na itong rider, and dati tinalo ko siya dun sa my time trial, pero siya ay wala pa sa kondisyon nun. Pero ngayon kondisyon na si idol, and siya yung binabantayan ko talaga dito dahil napakalakas niya sa remate mga idol. Kalaban niya lagi si Alvin Duyan doon sa may Daang Hari, ano? Siya ay si Dexter Llamas, and nag-second kanina siya doon sa may ITT. Pero dito sa Criterium mga idol, more on siya yung Yamato kasi talagang sprinter din talaga to mga idol. So mamaya kailangan natin siyang gamitan ng technique para at least magkaroon tayo ng chance na matalo siya. Kung ano yung technique na yon mga idol, mamaya panoorin nyo na lang. For the meantime, share ko muna sa inyo kung ano yung strategy ko na ginagamit dito sa may Criterium race. Ang ginagawa natin dito ay nagko-conserve tayo ng energy mga idol, kasi bukas ay medyo mahirap yung ruta, tarik at mahaba yung ahon sa may sitio baag na tinatawag.
Isang beses pa lang ako napunta doon, tapos kasama ko sila Biker Old. Kung nakita nyo yung aking mga reels, di ba, yung nag-ruta kami. And then, ala na, hindi ko na siya nakita ulit. Pero, yung nakita ko yung ruta ay talaga ng mga napakahirap kasi napakatatarik ng mga ahon. Ano. Kung siya ay mga 7% lang, 6% lang, okay lang. Pero kasi umaabot pa ng 25% yata doon sa mga pinakamatatarik na portion. Tapos, summer pa ngayon, so napakatindi pa ng sikat ng araw. Although, ayan, dito sa may pagkakataon na to, mukhang may ulap, ano, kaya medyo kulimlim. Pero, napakatindi ng sikat ng araw, and bukas ay malamang tirik na tirik din yung araw habang umaahon doon sa may Sitio Baag. So, ang ginagawa natin dito ay nagko-conserve tayo ng energy. Paano tayo magko-conserve ng energy? Pumosisyon tayo ng tama, mga idol. So, ang ginagawa ko ay wala ako dun sa harap na harap, pero wala ako dun sa likod na likod. Siguro nasa top 20 to top 30. Yan yung mini-maintain ko na position para hindi ako mapunta dun sa harap na harap at hindi rin ako mapunta sa likod na likod. Bakit ayaw ko sa harap na harap? Kasi pag nasa harap na harap, mga idol, ay kahit papano may entice ka na sumama dun sa mga breakaway o kaya naman mag-check ka dun sa mga breakaway. So, that's a waste of energy, no? Basta kailangan lang kasi nating tingnan ay yung mga kalaban natin. Si Dexter at saka si Philip Sainz, yung dalawang nasa harapan natin sa individual time trial. Pero siyempre, kailangan din nating tingnan yung pang-apat, ano? Pero for now, ang concern natin ay yung 1 at 2, mga idol. Tapos, siyempre, wala rin tayo sa likod na likod kasi pwede naman ang mangyari ay mahati yung peloton. Tapos, hindi mo nakikita kasi nasa likod na likod ka. Pag ganun ang nangyari, na napunta dun sa may, nung nahati ay yung nasa harapan ay napunta dun lahat ng kalaban mo, ikaw ay naiwanan dun sa likod kasama ng mga hindi na kayang pumidal, talo na, game over na para sa general classification and para dito sa criterium. And mga idol, isa rin sa goals ko dito sa may criterium ay syempre makapwesto rin sa karera. Kaya nga ang gusto natin mangyari, di ba, bantayan natin si Dexter na isang napakalakas na sprinter. Pero meron pa akong strategy mamaya doon. Ito lang yung pagkakataon dahil bukas climbing tapos yung individual time trial ay tapos na. So ito lang yung pagkakataon na maka-podium ako ng medyo maganda, no? Pwede tayong ma-first, second o third ulit dito. Bukas sa may ahon, medyo ewan ko lang kung ano mangyayari, pero wag mo natin isipin yun, isipin natin dito. So yun ang goal natin, makapwesto tayo dito sa may criterium na to, mga idol. So hindi tayo masyadong nag-uubos ng energy, nagko-conserve tayo para dun sa final na remate, no, mga idol. So dito, mga idol, yun nga, sabi ko sa inyo, nasa top 20, top 30, pero hindi tayo nagpapabaya na napupunta tayo dun sa may pinaka-likod na likod ng grupo. Makikita nyo rin dito sa may heart rate ko, mga idol, dito sa may bandang kanan, sa may bandang baba, ito yung 170 BPM. Ibig sabihin yan, mga idol, kapag umabot siya ng mga 180, medyo mahirap na yung effort. Pero pagka 170, semi mahirap. Pagka 150, recovery, mga idol. Medyo elevated din yung heart rate natin dito, mga idol. Although tingin ko lahat ay elevated yung heart rate dito kasi napakainit ng panahon, no? Tingnan nyo yung temperature dito sa may bandang kaliwa naman, mga idol, 39 degrees centigrade, ano? Kanina ay 44 yan. Buti na lang at medyo lumamig kasi medyo tumatakbo tayo, no? Pagka ganyan kasi medyo na, ano, tapos yan, nagkukulimlim pa, kaya medyo lumalamig kahit papaano, no? Tapos first lap pa lang naman to, buti na lang, ayan, medyo nagkukulimlim nga, pero ayan, biglang biglang tumindi yung sikat ng araw. So, pagka nasa, ayan, tingnan nyo yung heart rate ko ulit, balik tayo sa bandang kanan sa baba, 153, so ayan, medyo recovery. And tingnan nyo rin naman kasi yung padyakan ng mga tao dito sa paligid ay medyo recovery din. Bakit? Kasi merong naka-breakaway na grupo doon sa may harapan, no? So, walang naghahabol. So, siguro yung mga na-breakaway na yon ay, pero sure ako yung mga naka-breakaway na yon, wala doon yung dalawang binabantayan ko. Pero sure ako na nasa 18 to 23 yung mga nasa harapan na yon. Kaya, nagtitinginan ngayon yung mga riders kung sino ang maghahabol. Siyempre, kung sino yung team na hindi represented dun sa harapan, sila yung kailangang maghabol dito. Kung walang BDT doon, dapat yung mga BDT ang maghabol. Either si Aldred, o kaya naman si Mac, si Pepper, o kaya naman ay si Rodel or si Jopay. Pero ang protected na rider natin para dito sa criterium para sa BDT ay si Rodel, mga idol, at saka si Mac. Kasi sila yung si Mac para sa GC and si Rodel naman para dun sa may sprint, kasi malakas na sprinter si Rodel, mga idol. Si Rodel ay taga Pampanga, si Mac naman ay taga Nueva Ecija. So yan,
medyo recover pa rin tayo dito, 162 lang yung heart rate dahil nga merong naka-breakaway tapos walang masyadong naghahabol, ano. Kung may maghabol man dito, malamang yan consistent yung pacing. Pagka ganon mga idol, pagka consistent yung pacing, hindi masyadong nakakapagod. Ang nakakapagod para sa atin ay yung mga bugsuan, yung titira tapos babagal, titira, babagal. Yan yung para ka nag-i-interval. Buti na lang nag-practice tayo ng interval kahit papano leading up to this race. Kasi sabi ko nga sa inyo, nung gravel race, di ba, nag-second place tayo doon. Condition tayo noon. Pero after ng gravel race, nagpahinga tayo ng medyo halos isang buwan. Nagra-ride din naman tayo pero pa 50-50 kilometers lang. Tapos pa medya-medya lang, hindi masyadong mahirap yung effort. Tapos 3 weeks before nung race na to, tsaka tayo nag-umpisang mag-ensayo. No, so medyo kulang talaga yung ensayo, pero ang ginawa ko doon interval kagad para medyo meron tayong pang criterium at meron tayong pang high intensity kahit papaano. So yan mga idol, balik tayo doon sa karera, may mga naghahabol na doon sa harapan, kaya ito tumaas yung heart rate natin, 170 na, hindi na siya yung 150 kanina, nasa 171 na, medyo mahirap na yan mga idol. Pag umabot siya ng 180, yun, mahirap na talaga. And ang ginagawa ko dito, tingnan nyo yung mapa, malapit na to dun sa may U-turn. So ang ginagawa ko dito ay nagpupunta tayo ng konti dun sa may bandang harapan para hindi tayo abutan ng accordion effect na tinatawag. Pagka kasi nasa dulong-dulo ka, nasa likuran ka, pag nag-U-turn, naka-U-turn na yung nasa harapan, ikaw naman, pumapadya ka pa papunta dun sa may U-turn. Tapos pag nag-U-turn yung nasa harapan na nagsipag-rematihan, nag-accelerate, ikaw, hindi ka na nakaka-U-turn. So, ang mangyayari, pag U-turn mo, ay maghahabol ka ng medyo matagal o mahaba. So, extra pagod yan. Ang ginagawa natin, medyo nagpunta tayo sa may bandang harapan. Pero hindi harap na harap mga idol. And, ayan, U-turn na. Yung course kasi na to mga idol, similar to sa MOA, pero napakahabang MOA. So, ayan mga idol, sinasabi ko sa inyo, nag-accelerate ng napakatuloy. Talaga, tingnan nyo yung harapan, na-stretch out yung mga riders. Na-stretch out yung mga riders at single file lang almost. So, paano kung ikaw ay nasa likod ng pila na to mga idol? So, ikaw, ito, pre-wheel na ganyan, yung mga nag-U-turn pa lang dun sa likod, humahabol pa, diba? Napakahaba na nung hahabulin nila. So, every U-turn, I try to make it a point na medyo magpunta dun sa may bandang harapan. At this point, wala pang nakaka-breakaway. Ayun, may nag-breakaway na isa. Parang si Mac yata yung nag-try dito, mga idol, kung tanda ko. Kaya si Rodel, nagche-check lang dito sa may harapan. So, tingnan natin kung anong gagawin nila. Pero yun nga, mga idol, ganun yung pinaka-strategy ko dito. Conserve ng energy and hintayin natin na umabot na sa may final sprint. Hindi ko balak na mag-breakaway. Hindi ko balak na sumama sa breakaway. Hindi ko rin balak na mag-check na mga magsisipag-breakaway. Kasi yung mga nagbe-breakaway na yan, mga bata yan, yung mga 18 to 23. So basta pumesto lang tayo kung saan tayo hindi masyadong malalaspag. And intayin natin yung final sprint. And bantayan natin yung dalawang kalaban natin na sinasabi ko sa inyo. Kasi yun lang, pagka nag-breakaway yun, tatry tayong humabol. Pero kung hindi sila magbe-breakaway, hindi rin tayo magbe-breakaway. Nga pala mga idol, kanina dun sa intro ay meron akong sinasabi na secret weapon ko para sa karera na to, para medyo masigurado natin na makakapwesto tayo. So ito siya mga idol, yung sinasabi ko na secret weapon ko, itong Chepark Ceramic Chain Wax. Yes, you heard me right mga idol, ceramic. Parang ito yung ipinangko-coating sa kotse na napakatigas tapos napakadulas. So imagine kung yung dulas na yon ay ilagay natin o i-apply natin sa kadena natin sa bisikleta. Sigurado mas tutulin yung bisikleta mo nun. By using this ceramic wax kasi mga idol, makakatipid ka ng around 5 to 8 watts sa iyong pagpedal. Or in layman's term mga idol, imbes na ang takbo mo ay 40 kilometers per hour, ay magiging 40.5 o 40.6 kilometers na. Kahit na same effort lang yung ginagawa mo. Napakalaking bagay niyan mga idol, lalo na kung kumakarera ka. At ang isa pang benefit nito mga idol ay dahil sa kanyang special formulation, nagiging water and dust resistant yung kadena mo. Ibig sabihin, hindi siya mangingitim dahil hindi siya kakapitan ng dumi.
At dahil napakatigas at napakadulas niya mga idol, tatagal din yung buhay ng inyong kadena, sprocket at saka ng plato. For example, kapag ka ordinary lube ang gamit mo, ang usual na buhay ng kadena ay nasa 5,000 kilometers lang. Pero kung gagamitan mo ng ceramic chain wax, pwede siyang umabot up to 25,000 kilometers. At dahil hindi nalalaspag yung kadena mo, hindi rin malalaspag syempre yung sprocket at saka yung plato mo. So in the end, mas makakatipid ka dito mga idol. So paano ba ito gamitin? Hindi ito pwede na basta-basta lang i-apply mo mga idol. Kailangan yung kadena mo ay sobrang linis at saka walang langis. Importante yun para kumapit yung chain wax dun sa may mismong bakal mga idol. Ako usually ang ginagamit ko para maging sobrang linis ng aking kadena ay ibinababad ko siya sa brake cleaner. Ilalagay ko lang siya sa garapon o kaya naman sa plastic container, tapos i-sprayan ko nito, tapos ihayaan ko lang overnight. Okay na yon mga idol, malinis na yan. Tatanggal na lahat ng oils at grasa dyan kung meron man. Once mo lang naman to kailangan gawin kapag ka initial application nitong ceramic wax. Kapag malinis na yung kadena mo, pwede mo na siyang ilagay sa bisikleta, pero kailangan syempre malinis din yung plato mo at saka sprocket. So ilagay mo muna yung kadena mo sa may bisikleta, and then after that, tsaka mo ipatak itong ceramic chain wax dun sa may kadena mo. Para hindi maaksaya, ipatak mo dun sa kada link ng kadena mo. Kasi dun lang naman talaga importante na magkaroon nitong ceramic chain wax. Kailangan lang ay pumasok siya doon sa loob ng mga pins. Tapos pag natapos mo nang applyan yung buong kadena, paikutin mo lang ng paikutin para masigurado ka na pumasok na yung ceramic chain wax doon sa mga pin. After that mga idol ay medyo hayaan mo lang siyang magsettle. 1 oras, 2 oras pwede na, pero kung overnight ay mas mainam. And then mga idol, after that ay i-wipe mo yung excess, yung mga nasa labas, kasi hindi naman kailangan yun. Then yun na mga idol, pwede mo nang gamitin ito. Pag ginamit mo ito, waterproof at dustproof na yung kadena mo. And dahil nga hindi kinakapitan ng dumi, mananatili na malinis yung kadena mo for a longer time. And ang tanong ng iba mga idol, tuwing kailan ba nilalagyan nitong Chepark ceramic chain wax yung kadena? Kailan na ang reapplication? Ang recommended ng manufacturer ay tuwing 300 kilometers. Pero kung dry naman yung lugar na pinagbabaykan mo, hindi naman na masyadong maalikabok, hindi naman din maulan, pwede na kahit mga 600 kilometers, pwede pa rin yan. Tulad ako, pag nagbabike ako sa MOA, wala naman usually na alikabok doon. So minsan inaabot pa ng 1,000 kilometers bago ako mag-reapply. Mga 2 weeks na ride, ganon mga idol. Ang ginawa ko nga pala dito mga idol, ay bago ko marera ng criterium, nung umaga, ay inilagay ko na yung kadena na to after noong individual time trial. So yan ngayon yung gamit ko dito sa criterium. Tingnan na lang natin mga idol kung effective ba talaga o hindi. Kasi napakalakas talaga ng mga kalaban ko. Kailangan ko talagang magtipid ng energy. And isa itong ceramic chain wax na to ang makakatulong sa akin para makapagtipid ng energy, para makonserve ko yung energy ko doon sa may final sprint. So tingnan na lang natin kung ano ang naging resulta mga idol. So really, the name of the game here mga idol ay conservation of energy. Dahil criterium ito, puro remate, puro atake, puro ganun ang mangyayari dito. So, ang kailangan lang natin gawin ay mag-conserve ng energy, and then bahala na doon sa may finish, diba? Depende na lang doon sa may tactics natin. So, ito, speed forward natin, i-pass forward natin mga idol. And tingnan nyo yung itsura ng peloton dito, parang washing machine yan, ano? So, pupunta ka sa harap, pupunta ka sa likod, may overtake sa'yo, may ma-overtaken ka. Ganun ang mangyayari dito mga idol, na i-stretch out yung peloton, tapos nagbabunch, diba? Humahaba, umiikse yung peloton dito mga idol. Wala namang mga untowards incident dito, wala namang nagkarambola actually dito mga idol. Magagaling naman yung mga kasama natin sa peloton, pero nakakatakot lang din. Ang isa lang nangyari dito ay medyo hindi minalas yung isang kasama natin. Na-flat siya si Kel Villamil mga idol. Nung na-flat siya, yun, medyo nagkasigawan yung mga riders, tapos diretso na ulit mga idol. So ito mga idol, i-fast forward ulit natin. And ayan mga idol, yung bali ang nangyayari dito mga idol ay merong mga umaatake pa rin, nagka-counter attack. Tapos ito yung mga teammates ko, iba-ibang kategorya yan, makikita nyo yung mga Fransya, no? Iba-ibang kategorya yan, pero sama-sama. So parang isang team lang kami dito, parang nagtutulong-tulong kami. Dito nga pala sa may U-turn mga idol ay meron ding aksidente na nangyari. Papakita ko sa inyo, slow down ulit natin sandali. So ito, naglagay ako ng araw mga idol. Tingnan nyo yung isang rider, nag-overshoot siya kasi nawala ng preno, and natuhog siya ni Mac. Kaya yan, si Mac na BDT natin mga idol ay
semplang dito mga idol. And alam ko naman na hindi sinasadya yan kasi parang nawalan nga ng preno, pinaliwanag naman ni Mr. Olsen, Sir Olsen. And walang hard feelings naman, okay naman si Mac, hindi naman na-injure. Pero napunta siya sa likuran ng peloton, nakatayo siya kagad, napunta siya sa likod ng peloton and naghabol pa siya dito mga idol. So extra energy rin yun para makadikit ulit siya sa peloton kasi inayos pa niya yung bike niya. So ayan, hinintay siya ni Pepper, kung nakita nyo doon sa may gawing kanan, hinintay ni Pepper si Mac para dalhin ulit dito sa may peloton. So tayo ngayon ay papunta na sa lap 2 dito mga idol. And pakita ko lang sa inyo sandali yung magiging finish mamaya, ano. So eto, medyo lusong ito mga idol, ano, konting lusong lang ito. Tapos aahon dito. Pag ahon dito mamaya, yun na yung pinaka-finish. So tingnan nyo yung magiging rematihan mamaya sa susunod na lap kasi nakaisang lap na tayo mga idol. And nga pala yung sinusundan natin na rider mga idol ay yung binabantayan natin, ano, na si Dexter Llamas, ano, siya yung malakas na sprinter dito mga idol. So ayan, and ito yung ahon, siguro mga nasa 200 meters din ito, no, tapos nasa, ayan, tingnan nyo yung gradient sa kaliwa, parang mali yan, ano, parang nakalagay 1% lang, pero tingin ko nasa 3% ito mga idol, mali yung gradient na nakalagay dito. And ayan yung finish line na yun, dadaan tayo dun sa may bandang kanan na yun para makaraan tayo dun sa may pinaka-arko, no? Tapos yan yung pinaka-finish. So at least nagkaroon tayo ng preview dun sa itsura nung pinaka-finish line natin mga idol, ano? Yan yung paghahandaan natin mamaya. Yan yung gagamitan natin ng technique. Sabi ko sa inyo, gagamitan natin ng technique yung kalaban natin. Yun, si Dexter Llamas, gagamitan natin ng technique yan. At saka si Philip Sainz, ano, hindi ko nakikita si Philip, siguro nasa likod, nagko-conserve din ng energy. So pare-pareho kami ng strategy mga idol. So i-fast forward ulit natin to sandali mga idol kasi wala namang masyadong mangyayari dito besides dun sa merong mga makaka-breakaway. Pero dun sa mga makaka-breakaway na yon mga idol ay mga 18 to 23. Andito pa rin naman si Dexter at saka si Philip na mga binabantayan natin. So hindi natin kailangang habulin yung nasa breakaway. And katunayan nga mga idol, dun sa may breakaway ay merong kasamang dalawang BDT. Mga nasa 10 yata sila o 12 ng mga riders na nag-breakaway. And merong mga BDT na nakasama dun sa may breakaway na yon. Yung isa ay si Aldred, ano, tapos yung isa naman ay si Rodel. Si Aldred ay isang malakas na climber and meron ding pangpatag mga idol. And si Rodel naman ay isang talagang sprinter, no, wala siyang masyadong ahon pero siya ay sprinter and may pag-asa siyang maka-podium dito pagka natuloy-tuloy niya yung breakaway na yan mga idol. Malaki yung chance niya na maka-podium, no. Kilala rin siya ng mga kalaban niya kaya siya rin yung binabantayan dito. Si Aldred mga idol nga pala ay nasa pang 14 yata doon sa may sa may individual time trial. So sa GC labas siya doon sa may top 10. Maganda sana kung si Mac yung nakasama doon sa may breakaway, at least makakakain siya ng oras doon sa mga ibang GC contenders na kalaban niya, no. Pero unfortunately ay yun nga, na-aksidente siya, napunta sa likuran, siguro nagre-recover pa tapos biglang nagkatirahan. Kaya hindi siya nakasama dun sa harapan. Kanina nagtry siya na mag-breakaway dun sa may first lap, kaso inabutan din kasi may naghabol sa kanya, hindi tinutukan lang siya, hindi siya pinalitan. So siyempre pag ganoon mga idol, mawawala ng impetus yung breakaway. So ang ginawa na lang ni Mac doon ay nag-soft pedal na lang para bumalik dun sa may peloton. Pero okay pa rin naman kasi mga idol na andun nga sa breakaway si Aldred at saka si Rodel. So umaasa ako na kahit papano ay makaka-podium man lang sana yung team namin or pwede na manalo, no, depende sa kondisyon ni Rodel ngayon mga idol. Pero merong masamang nangyari mga idol dahil noong pagpunta namin dito, ito naka-U-turn na kami at pabalik na kami papunta dun sa may last U-turn bago mag-finish line ay meron kaming nadaanan na rider sa may gilid mga idol. Hindi yon, nag-aabot ng tubig yun mga idol. Iba yung sinasabi kong nadaanan. Andito mga idol, ayun, nakikita nyo pa mga idol, nag-soft pedal. Si Rodel mga idol, nasemplang si Rodel mga idol. Sumabit siya doon sa mga halaman na nakatanim dito sa gitna ng karsada, doon sa may shoulder mga idol. Sumabit siya, kaya ngayon ay nawalan tayo ng sprinter doon sa harapan.
So si Aldred na lang yung natitira na sprinter. So malas talaga mga idol, nakadalawang semplang yung team natin for this race, no. Dalawang BDT yung sumemplang. Yung isa ay minor lang, pero siyempre nasaktan din. Pero yung isa ay mas matindi ang sugat na natamo, ano. Ang nangyari daw, ang sabi ay tumingin siya sa likuran. Pagharap niya ay meron ng sanga na nakalabas galing doon sa may island, ano, at sumabit siya doon sabay semplang. So natanggal siya doon sa may breakaway. And unfortunately mga idol, yun nga, nawala yung chance natin na masubukan yung lakas ni sprint ni Rodel dun sa may final sprint. Condition pa naman siya ngayon, and siya rin talaga nga, sabi ko, yung binabantayan ng mga kasama niya sa breakaway kasi kilala siya na malakas sprint. Although medyo maliit siya, hindi siya ganun katangkad, pero talented talaga siya mga idol. Pero yun nga, hindi nagamit dito sa karera na to dahil nga nag-semplang siya. So Rodel, get well soon, and bumawi ka na lang sa mga susunod na karera, ano, pagaling ka idol. Stop muna natin yung fast forward and panoorin natin yung last few kilometers, ano. Siguro at this point ay nasa last 7 kilometers na lang tayo kasi ang isang straight ay 10 kilometers, tapos nakaka 39 na tayo. So siguro mga 8, ano, or 7 kilometers nga yung finish line dito sa may point na to. So parang ito, ano na lang to, mga ilang minutes na lang to, no. So sandali lang naman yan, mga kung 7 kilometers tumatakbo ng 40 ang siguro 20 minutes, wala pang 20 minutes, ano na lang, mga 12 minutes siguro, estimate ko mga idol, mga 12 minutes lang ay tapos na to, no. So eto yung binabantayan natin, si Dexter Llamas na sa harapan natin, and yung ibang mga GC riders nagpupunta rin sa harapan kasi baka mayroong pang mag-breakaway na ibang riders na kalaban nila sa GC. So binabantayan nila, no. Etong binabantayan ko, si Dexter, ay alam niya yung gagawin kasi matagal nang kumakarera to. Nung una ko tong nakakarera, mga 2015, malakas na talaga siya no. Tapos ngayon, hanggang ngayon kumakarera pa siya. So talagang alam na niya yung mga galawan dito sa peloton. And ayan, meron pang mga nagtatry na mag-breakaway sa harapan. And tingnan nyo, tumutulin din yung takbuhan, tumataas din yung heart rate ko, no? Tapos ahon pa yan, tapos tumutulin yan, kaya lalo na tayong nahirapan, ano? Tingnan nyo yung naka-sharp, yung naka-pink, talaga makikita mo sa pagpedal niya na merong effort, no? Medyo nagbabob siya ng left to right. Medyo nakalayo sa atin si Dexter, pero okay lang yan mga idol, basta as long as natatanaw natin. And eto si Peter Gunn sa kaliwa natin, ano, number 176, 76 years old na kasi yan mga idol, kaya ang number niya ay 176, no. Tapos ito yung iba nakakuha ng tubig, nag-aabot do sa mga kapwa riders. Ganyan yung mga riders dito, nagtutulungan, pagka meron silang extrang tubig, binibigyan nila yung mga kasama nila sa peloton kahit na hindi nila teammate, no. Hindi katulad do sa ibang mga karera na pagkakalaban, no. Dito at least friendly pa rin yung mga riders, no. Ito si Felix sa kanan, si Mark Balibado, may-ari ng BG Bike Shop. Siya rin yung may-ari ng sasakyan na ginagamit ng BDT, yung Biker Dude Mobile, no. Dahil sasakyan yun o service yun ng BG Bike Shop. So pinahiram niya sa amin. Thank you Mark sa tulong mo, we really appreciate it sa BDT. And kundi dahil sa iyo ay papadyak yung mga bata papunta dito sa may New Clark City, no. So ayun, thank you. And eto mga idol, dito tayo sa loob ng peloton, medyo naipit tayo. Hindi ko gusto yung posisyon na to kasi may tao sa kaliwa, may tao sa kanan. Paano kung tumira sila Dexter at saka si Philip Sainz sa harapan, hindi tayo makakasunod, no. Tapos medyo malalim tayo, nasa likuran tayo ng peloton. So kailangan nating mag-move up dito mga idol. Pero ang nag-o-open up sa atin ay yung kaliwa na side. Ayoko naman dumaan dito sa kaliwa na side mga idol kasi marami diyang mga halaman. Ayun, tingnan nyo sa may island, maraming mga halaman. So malamang baka tamaan pa tayo niyan. Tapos pag gaganyan mga idol, marami rin debris dun sa may side na yan kasi hindi naman nadadaanan ng sasakyan. So kunyari mayroong mga nabasag na bote, no. Tapos
nadaanan ng mga truck o ng mga sasakyan, yung basag na yun pupunta sa gilid hanggang mapunta dun sa pinakagilid na yan na hindi nadadaanan. So diyan naiipon. So ayokong gumawi ng todo niya sa may kaliwa kasi baka ma-flat tayo mga idol. Ang gamit nga pala natin na tube ay yung Ride Now, no? Ride Now na 36 grams lang na mga idol, pangkarera talaga siya. So aside from dun sa may chain natin na super dulas na nakaka-save ng 5 to 8 watts, yung Ride Now din nakaka-save ng mga 5 to 6 watts naman per gulong, no? So in total ang natipid na natin na watts ay nasa, sabihin natin 6 plus 6 para sa dalawang interior ay 12 plus sabihin natin 8 doon sa may chain wax natin, sa ceramic chain wax. So ang nangyayari, nakasitipid tayo ng 20 watts na mga idol. Napakahirap magpataas ng wattage na ganyan, lalo na kung ikaw ay medyo ensayado na, kung so mahirap nang hanapin kung saan mo kukuhanin yung 20 watts na yan. Pero yun nga, true dun sa may paggamit natin ng tamang equipment ay nakaka-save tayo ng energy, and para nag-gain na rin tayo ng extra watts, diba? Kasi parang libreng libreng padjak eh. So ito si Mac na kasama natin, nandito sa may harapan, and nakabawi na siya, no? Dito na ulit siya sa may peloton, and sinasabihan ko siya na, Mac, ako dalhin mo ako doon sa harapan, dalhin mo ako doon sa harapan. Bakit ko sinasabi yun? Pwede naman kasi hindi naman na siya naghahabol ng breakaway, no? Pupunta lang naman doon sa may harapan. So ayan, dinadala niya ako dito sa may harapan. Di naman bawal yan mga idol, kasi kung bawal yan, dapat per category ay hiwa-hiwala yung pawala, pinagsama-sama nila yan, diba? Kaya pwedeng naging domestic ko na rin si Mac dito mga idol. And merong nagtatry kasi, o merong may nagdadala at pinapatulin yung takbuhan. Kaya sabi ko kay Mac, dali niya ako sa harapan. Mahirap pumunta sa harapan pagka tumutulin yung takbuhan, no? Kasi kailangan magpunta ka sa sa may hangin, mawala ka sa draft, tapos parang magja-jump ka. Para makatipid tayo ng energy, ginamit natin si Mac, no? Okay lang naman niya, kayang-kaya ni Mac yan. Pa nga siya nakahawak ko din sa may hoods, no? Gamit niya nga pala yung Dare na bike natin, yung Biker Dude Edition na yan, no? Yung limited edition na Dare na MR1S, yan yung gamit niya mga idol. So magaan niya, napakagaan actually, mas magaan doon sa may bike ko na gamit. Sabi ko kasi hindi ko naman masyadong ginagamit, so ipagamit ko na lang kay Mac, mas mapapakinabangan niya. So eto mga idol pala yung dalawang kasama. Naalala ko na kung bakit ko pinadala kay Mac doon sa may harapan, kasi yung dalawa kong kasama ay nasa harapan. Nagtatry silang mag-breakaway kanina pero hindi successful, buti na lang hindi successful, kundi naiwanan na ako sa pansitan, hindi na tayo makaka-podium, no? Buti na lang andito sila, na andun yung mga kasama ko, si Mac, tapos yung ibang mga riders din na humahabol dito sa dalawa. Kasi mga idol, kahit na hindi mo kalaban, pagka nakita mo nagbe-breakaway, nakakaengganyo na humabol kasi baka masama ka sa breakaway. Katulad niya, no? May nagbe-breakaway sa harapan and merong mga humahabol, hindi naman nila kakategory. So ayan yung dalawa kong binabantay na dalawa nasa harapan natin, si Philip Sainz itong nasa kaliwa, and si Dexter itong naka-Victoria sa bandang kanan, number 150, no? Tapos ayan mga idol, basta last na lang to, siguro last 3 or last 4 kilometers na lang to mga idol. Ayan, no? Aahon tayo tapos lulusong, kaya mamaya magsi 60 plus pa yan mga idol yung takbuhan, no? Tapos eto mga idol, hindi ko sila pinapawala ng tingin, no? Basta nakatutok lang ako sa kanila, and gagawin natin yung technique na sinasabi ko. Ito yung technique na to ay hindi naman sinasadya, nagkaroon lang tayo ng pagkakataon na gamitin. And tingnan nyo yung heart rate ko, 185, no? Paahon kasi yon yung part na yon, and matulin yung takbuhan, kaya ayan, umabot ng 185. And ito mo, nakita nyo si Dexter nagbubuhos din ng tubig, ano? And tingnan nyo yung peloton, nakapila ng mahaba yung peloton mga idol. And talagang na-stretch out. Dito nga pala sa part na to ay nasemplang si Rodel mga idol, yung sprinter natin na nasa breakaway, nasemplang. Bakit? Tumama siya doon sa mga halaman na nasa gitna, no? Doon sa may
island, ano? Kaya yun, same lang, sayang hindi siya nanalo. Pero andun pa rin naman si Aldred nito sa may harapan. Naka-breakaway pa rin sila. Kung di nakita, ayun, doon sa may video kung nakikita nyo, yun sa dulo, no, naka-ano na sila, na malayo na sila. So anyway, eto na yung takbuhan natin, 62, hindi pumipidal. So talagang eto yung aahunin naman natin ng reverse mamaya papunta sa finish kasi mag-U-turn. So eto mga idol, sa harapan natin si Dexter, and mapapansin ko na medyo tumitingin siya sa may baba. Ano, ewan ko kung nasiraan siya dito mga idol. And hindi ako umaalis sa harapan niya, sa likuran niya, kasi binabala ko na pagka last few meters tsaka ako siya lalabasan, ano, tsaka ako sisingit sa kaliwa o sa kanan. Pero eto, nakita nyo, pumunta siya sa may kanan. Eto na yung technique na naisip ko mga idol. Siya ay napunta sa kanan, ako ay pumunta sa kaliwa, at nag-dive bomb ako dito, no? Kinain ko yung linya ng ibang mga riders. Technique naman yan, okay naman yan. And then para yon maipit si Dexter doon sa may doon sa mga riders na parang natulak ko palabas, ano. So dito mga idol, okay na sana, kaso ayan, no, nag-slow down mga idol, no? Nag-slow down. Sana kung pag U-turn ay tinirahan niya na kagad, ay mas okay sana yun para hindi na makabalik si Dexter. Pero umaasa na lang ako na hindi na makakabalik. Tamo, nag-free wheel pa si Alvin na yun mga idol. So eto na mga idol, malapit na yung ating sprint. Sino kaya ang mananalo? Tingnan nyo, ayan si Biker Old, lumabas sa kaliwa mga idol. Siya na yata ang titira, siya na yata ang kukuha dito mga idol. Sundan lang natin si Alvin Duyan kasi si Alvin ay isang malakas na sprinter na teammate natin. So hindi naman natin siya kategorya. Yan, si Alvin sisingit-singit. Asan si Biker Old? Ayun si Biker Old. O-overtake natin si Biker Old. At least hindi tayo mayayabangan ni Biker Old. Si Biker Farm sumingit sa pagitan namin ni Alvin. Ako na yata kukuha sa group namin. Pero ayun, tinirahan ako ni Dexter, nakabalik siya mga idol, si Dexter Llamas. So ayun, second place lang tayo mga idol. And wala na mga idol, binigay ko naman ang aking lahat. At tingnan nyo yung aking heart rate, nag 192 pa, no? Nag 190. So talagang medyo nasagad na rin ako mga idol. Hindi pala nag 200, nasa 195 lang siguro yung ating maximum heart rate. And second place, diba? Dahil sa ating pagko-conserve ng energy, sa ating paglalagay ng tamang equipment, no, paglalagay ng wax, ay at least nakapwesto ulit tayo, naka-podium pa rin tayo mga idol. Si Peter Gunn yata ay nag-first sa kanyang category, although naiwanan siya sa akin, so at least hindi niya ako mapapagyabangan, di ba mga idol? Si Cap naman ay third place, so nabawian siya ni Biker Old. Si Mario naman na nasa harapan ko lang ay nag-first place sa kanyang category na 36 to 45. Nasa 45 years old na si Mario, kaya siya yung pinakamalakas at siya rin yung pinakamatanda doon sa category na yan. Si Steve Harris naman ay nag-third place, and si Kitch din ay nag-third place sa women's category. Si Alvin naman ay nag-third place doon sa may 24 to 35 category, and nag-second place si Morilon or si Gang mga idol. So thank you sa mga nanonood at umabot dito mga idol. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at nagustuhan nyo ang inyong napanood, please consider subscribing. Pakishare na rin yung video na to para mapanood ng iba pang mga interested sa cycling. And like na rin mga idol. Ang next na upload natin ay yung sa Sitio Baag. So hintayin nyo yun mga idol. Medyo matarik yung ahon doon. Hanggang sa muli. Peace! Ano, umu-overtake eh. Ay, butang ka. Wala na. Naipit ako. Wala akong dala. Sorry, kumarera kasi. Tumaas sa memplang. Pansito ka? Anim. Ito po ata. Ala po kasi save lang po si Rodel kanina. Save lang ba? Ha? Si Rodel. Okay. Si Llamas. Na-overtaken ako last minute. Sila mas dito may nang ulit. Hindi, na-overtake sa akin.